tama po kayo, 6.8 trillion ang pinag-uusapan natin. Tandaan po natin na hindi billion, trillion, letter T po. Napakalaking halaga po talaga niyan. At malaking pondo rin ang inilaan sa tinatawag na unprogrammed funds. Totoo naman si Marcos Jr. may binito na 90 plus, 92 billion roughly na unprogrammed funds pero may natitira pang 150.5 billion na unprogrammed na ibig sabihin nito hindi mo alam kung saan kukunin yung pera, ano yung source ng funding nito. At sa totoo lang, pwede mong sabihin na ito ay unconstitutional kasi common sense lang naman kahit nagbabudget ka ng pera mo sa bahay, dapat alam mo saan mo kukunin yung pambayad ng, halimbawa, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad sa utang. At sa kaso nito, bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan natin na hindi mo alam kung saan kukunin. Kaya malaki ang posibilidad na talagang hindi magwo-work well yung ating pambansang budget. Bukod pa doon sa de facto character ng unprogrammed funds na talagang hindi mo alam kung paano ito gagastusin, nakalaan sa isang ahensya halimbawa, pero bahala ka na kung paano ito magagastos at paano ito gagamitin. At ito yung nagiging floodgates for corruption. Hindi naman natin na sinasabing automatic kung ibubulsa ito ng ilang mga tiwaling opisyal, pero dapat bantayan ng mabuti. Kasi kung susuriin natin yung nangyayari sa kasalukuyan, talagang may mga napapanagot naman pero yung mga tinatawag na big fish, wala pa. Dumaan at lahat yung Pasko, di ba nangako yung ilang mga opisyal ng gobyerno na may makukulong daw na mga big fish. Pero nasaan yung mga isdang ito? Well, aside from the Discayas na masasabi rin naman nating significant development, pero hindi natin dapat hayaan na yung mga Diskaya lang yung mapapanagot. Dapat mas marami pa, kahit na umabot pa ito hindi lang sa House of Representatives, kundi pati na rin sa Senado at maging sa Malacanang kung may mga dapat managot po roon. Okay. Pero sabi po, dinepensahan kasi ito ni Yes. Nueva Ecija District Representative and Committee on Appropriation, Chair Michaelas Wansing na walang pork barrel ho, Prof. Araw, itong budget natin Okay. ngayong taon. Pero obscure masyado itong terms. Kasi even si Senator Legarda, parang nagugulumihan din po sa term na allocable at non-allocables. Sa Kaya nga, pagkakaintindi niyo po, Prof. Araw, para sa kabatiran ng lahat, ano po itong allocable at non-allocables po, Prof. Araw, sir? ang allocable, parang ibig sabihin nito, nakatakda ito sa isang ahensya, Aha. pero parang may flexibility kung paano siya gagastusin. At yun na nga yung problema dapat malinaw kung saan. Halimbawa, kung ang ganitong X amount, halimbawa sa Department of Education ay para sa pagpapatayo ng mga classroom o ng mga building, dapat malinaw na doon siya gagastusin. Hindi siya gagamitin for other uses. O kaya kung kailangang mag-realign, dadaan yon sa tamang proseso. May ganong provision naman sa usapin ng pagbabudget. So dadaan ka pa rin sa bureaucracy para masiguradong tama ang paggastos. Pero pag may mga mekanismo ka na nagsasabing bahala ka na kung paano gagastusin, di ba parang pork barrel na rin yan. Hindi mo ginagamit yung termino pero ganun pa rin. At alam mo sa kasaysayan ng pagbabudget, nagbabago lang yung mga pangalan Dati CDF, naging CIF, and then at kung ano-ano pang mga PDAF, ginagamit din dati. So yung mga ganon, nagbabago yung termino. Ngayon, allocable naman yung tinatawag. Pero yung esensya ng discretionary character ng pagbabudget, ng paggastos, ay naroon pa rin. At yun ang problema kasi alam mo naman, through creative accounting, posible na kunwari gagastusin ito para sa isang proyekto pero mapupunta lang sa bulsa ng mga ilang tiwaling opisyal. Kaya nga meron tayong mga ghost project, may mga substandard projects din kasi merong nakinabang sa ganong klaseng pagpupondo at ganong klaseng pagpaplano. Mhm. Mhm. Pero Prof, sa ngayon ho, dahil din po sa
issue po ng tinatawag nating GAA at itong allocable insertions po, naniniwala ho kayo, Prof, na natapos na ho, natuldukan na ho itong issue ng flood control sa Pilipinas? Kasi ayun nga, nag-iimbestiga yung House of Representatives, ang Senate Blue Ribbon Committee, ang Department of Justice, ang ICI, although ang ICI independent na talaga, pero parang ganun pa rin yung common denominator, yung tinuturo talaga Diskaya. At sinasabi nila dito na tapos na ang flood control scandal, at sinasabi naman ng iba, parang hindi natapos, natuldukan, bagkus ho, natabunan lang o tinakpan lang talaga ng administrasyon. The prime purpose of the ICI is to solve the problem sa issue ng anomalya sa flood control, pero parang tinakpan ho ng ICI. Naklop po ng ICI, Prof, itong investigation sa mga Marcoses at Romualdez po. Magandang punto yan kasi wala naman talagang closure hanggat hindi mo napapanagot yung mga tao. At pag usapin ito ng pagpapanagot, maraming indicator yan. Dapat may mga nakakulong, and then of course patuloy yung pagbabantay until final conviction sa lahat ng mga nakakulong. Dapat ganun yung mindset po natin dapat dito, kaya medyo mahaba-habang proseso pa po yan. Tapos sa kabilang banda, tama po kayo, hindi lang ito dapat usapin ng flood control, usapin din ito ng iba pang mga anomalya, lalo na't may usapin ito sa Kabanang Bayan kasi yung farm to market roads, iba pang usapin yon. Bagamat usapin din ito ng corruption, iba pang issue yung sa Department of Health na sinasabing may mga paggastos din na questionable, na may mga china-charge sa ating healthcare o sa ating health fund na talagang hindi talaga mga may sakit, kumbaga mga ghost patients di umano, at saka mga ghost expenses na tinatawag. Kaya alam mo yung mga ganong klaseng sitwasyon, ito yung nagtutulak talaga sa atin para irehistro ito sa publiko at talagang magpatuloy yung mga kilos protesta para labanan yung iba't ibang forma ng anomalya. Para sa Marcos administration, yung challenge talaga is to come clean about what's happening, at kung talagang dapat managot yung mga nasa kapangyarihan, dapat they should come clean about it at wag nang hintayin pang mabisto yung kanilang mga maling ginagawa. Sa issue po ng usapin ng flood control anomalies po, Prof. Arau, kasi para ngayon nape-pressure na po itong ombudsman, particularmente po itong Ombudsman Rimulya and syempre si Miko Clavano, Assistant Ombudsman, at parang ina-antagonize po nila yung presensya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na merong hawak ngayon itong sinasabi nga nilang controversial na Cabral files. Ano po yung essence or importansya po nitong mga files na ito para sa inyo, Prof, sa investigasyon ng flood control anomalies? Actually, si Cabral mismo, central character talaga yan sa anomalya, lalo na sa DPWH, kasi bilang undersecretary at siya yung in charge sa operasyon ng mga flood control, talagang marami siyang alam hinggil dito. Unfortunately, dahil wala na nga siya sa atin, yung files niya dapat talagang masecure. Unfortunately, yun na nga, medyo nakakagulo. I'm sorry to say, yung ginawa ni Representative Leviste na nasa kanya yung file. Ang tanong, bakit nasa kanya? Tapos, kahit yung pamamaraan ng pagkuha, may nagsasabi na inagaw daw, na basta na lang hinaplot yung files mula kay Cabral, at talagang dapat investigahan siya. Kasi ito ay ethical breach at pwede mo pang sabihin obstruction of justice ito. At kung talagang wala namang maling ginawa si Leviste, dapat na sabihin niya ng mabuti kung ano ba talaga yung nangyari hinggil sa ganong klaseng pagkuha ng files. Yun yung isa. Pangalawa, mali-mali yung mga binabanggit niya na pagkakasangkot ng ilang mga personahe. Sabi niya yung isang party list representative ay involved sa
sa pag-allocate ng project sa DPWH pero kapapasok pa lang niya and then inurong niya, sinabi niya na hindi siya kundi yung kanyang party list group. Nakakagulo eh. Parang yung sinabi niyang 2 million na Christmas bonus na hindi pala bonus kundi MOOP pala. And then sinabi niya wala naman daw mali doon sa 2 milyon. Yung parang alam mo yon yung mga pirada and then pagkabig, minsan iniisip mo ano ba talaga habol niya? Ang habol ba niya ay katotohanan o ang habol ba niya ay media exposure lang para makilala siya dahil baka may binabalak siya sa 2028 para maalala siya ng taong bayan. So yun yung problema sa kasalukuyang sitwasyon. Kung talagang may alam siya, he should exercise due diligence in terms of presenting to the public yung katotohanan at hindi yung parang may sasabihin siya isang araw and then babawiin din kinabukasan. Talagang hindi ito nakakatulong po sa diskurso. Pero second to the last question siguro, Prof. Arao, sir. Ano po yung masasabi niyo po sa kabilang dako naman ho tayo, sir? Sa nangyayari ho ngayon sa Venezuela at yung epekto ho nito sa Pilipinas at Amerika ho sa presyo ng langis sa pangkalahatang merkado po sa buong mundo, sir. Siyempre, yung Venezuela, nasa kanya yung pinakamalaking source ng heavy crude oil, yung upper distillates na tinatawag sa usapin ng oil industry at talagang hindi biro yung kanyang resources. Hindi lang oil kundi yung iba pang mga minerals din. Kaya pag-iinteresan talaga yan ng iba't ibang mga bansa, hindi lang Estados Unidos, kundi pati na rin yung China at saka Russia. At para sa US, talagang nasa interest nila na kontrolin yung Venezuela. Hindi lang ito sa usapin ng resources, kundi para mabago yung sistema ng pamamahala sa Venezuela mula sosyalismo papuntang kapitalismo siguro. At saka tandaan din natin yung history ng Venezuela na dinationalize niya yung kanyang oil industry and other strategic industries, lalo na noong panahon ni Hugo Chavez. Pero dapat nating tandaan na ang pagbabago na nais ng Estados Unidos doon ay para makabalik yung mga transnational corporation sa pagkontrol ng langis at saka ng iba pang mga strategic industries po doon. Sa Pilipinas, may direktang epekto ito, hindi lang sa usapin ng oil price fluctuations, bagamat tayo naman ay umaasa sa langis mainly sa OPEC countries din naman sa iba pang mga OPEC member countries, not necessarily na nanggagaling talaga sa Venezuela. Kasi yung parang mas pinupuntahan ng langis ng Venezuela ay China at saka Russia. Mas sila yung nagiging market ng Venezuela. Pero may epekto ito sa atin sa usapin ng geopolitics kasi na-embolden hindi lang yung Estados Unidos, kundi pati na rin yung China, tsaka yung iba pang mga superpower na pwede pala na magkaroon ng invasion ng soberanya ng iba pang mga bansa on the pretense na may atraso yung leader nila o kung sino mang personahe para arestuhin at para kunin. Tandaan natin, hindi na bago yung ganong klaseng maniobra ng Estados Unidos kasi naalala ko late 1980 si Noriega sa Panama ay ganun din yung nangyari. In-invade yung Panama para arestuhin si Noriega. So may mga ganong nangyari na noon Kaya patuloy tayong dapat magbantay kasi baka mamaya yung target ng Estados Unidos kasama tayo. Bukod pa sa Greenland na gusto niyang angkinin, kaya galit na galit din yung Denmark sa Estados Unidos at pati na rin yung Canada na gusto niyang gawing probinsya. Kaya may mga dapat bantayan tayo sa susunod na hinaharap. Tandaan natin, we cannot be hindi tayo pwedeng maging complacent. We cannot be complacent right now because the Philippines is inherently in a strategic position talaga sa Southeast Asia. Pwede tayong maging lunsaran ng pag-atake ng Estados Unidos sa iba't ibang bahagi ng Asia, lalo na sa timog silangang bahagi nito. Kaya nasa interest din nito na kontrolin yung Pilipinas kung nanaisin po niya.
Kaya dapat kondenahin natin yung nangyari sa Venezuela. Totoo naman, si Maduro, pwede mong sabihin na hindi siya perpekto, pwede mong sabihin na may mga kahinaan din sa pamamahala. Kaya lang, di ba dapat, it makes better sense that these problems be resolved by the Venezuelans themselves. Hindi dapat sasabihin ng Estados Unidos, we will solve the problems for you, ililigtas namin yung mga Venezuelan, pero bobombahin po muna namin kayo, pasensya na kung may mamamatay. Pero sa kabutihan nyo po ito. Matinding gaslighting po yon. Kaya patuloy po tayong magbantay at bagamat maraming isyong kinakaharap yung Pilipinas, dapat isama natin ito sa ating listahan ng mga dapat na ikampanya. Yung pagpapalaya at yung tunay na soberanya dapat ma-restore po sa Venezuela. Panawagan na ng Prof sa mga kabangmo natin at syempre po parting statement sa mga hot burning issues ngayon ho dito sa Pilipinas. Go ahead po, Prof. Ara, sir. Siyempre patuloy po tayong magbantay at talagang ang pagkilos po talaga ay mangyayari at mangyayari sa susunod na hinaharap, hindi lang sa usapin ng pambansang budget, kundi pati na rin sa iba pang mga pandaigdigang issue gaya ng nangyayari sa Venezuela. Huwag natin siyempre kalimutan yung pinagdaraanan din ng mga kapatid nating nasa Palestine at sa iba pang mga bahagi ng bansa na talagang biktima ng culture of impunity at saka imperialist aggression po. Kaya antabayanan natin yung mga makabuluhang report mula sa media at talagang dapat nating siguraduhin na ang pagkilos para sa pagbabago ay mangyayari sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos po. So, yun lang po. Maraming salamat. Magandang umaga po.